Pasig, narito po ang mensahe ng punong maestrado ni Chief Justice Renato Corona sa naging hatol po ng Senado at babasahin po namin sa inyo. Natanggap po ito ng GMA News kani-kanina lamang. Ito po, galing po ito kay Chief Justice. Lubos kong ikinalulungkot ang naging pasya ng Senate Impeachment Court. Bilang punong maestrado, buong tapang at talino kong hinarap ang hamon ng impeachment at sumailalim ako sa proseso na alinsunod sa saligang batas. Umaasang makakamit ang hustisyang aking hinanap ng mahigit 5 buwan. Hindi kaila sa akin nagagamitin ng Pangulo ang buong puwersa ng gobyerno kasama na ang mga ahensyang dapat sana ay malayang nagpapasya, ang Kamara, ang BIR, ang LRA, ang AMLAC, ang Ombudsman at iba pa. Hindi rin kaila sa akin nagagamit ng kabang yaman para sa mapanira at mapangaping media campaign sa radyo, telebisyon at dyaryo laban sa akin at sa aking pamilya. Lahat po ito ay tinanggap ko alang-alang sa kasarinlan ng hudikatura upang maitaguyod ang kalayaang magpasya ng mga hukuman ng isang napakahalagang sangkap ng ating demokrasya. Ngunit nanaig ang masamang politika. Wala po akong sala, wala pong katotohanan ang mga bintang sa akin na nakapaloob sa Articles of Impeachment. Malinis po ang konsyensya ko. Ngunit isang malungkot na katotohanang politikal na minsan ang tingin ng nakakarami ang nangyari ay hindi naaayon sa tunay na mga naganap. Lalo na kapag hawak ng iisang tao o pangkat ang buong makinarya ng pamahalaan at maging ang media na rin at gamitin ang mga ito upang gumawa ng huwad na dokumento at maglathala ng mapandinlang na impormasyon at balita upang manira ng kalaban. Ang lagi nga pong katanungan ay kung malakas ang kaso, bakit kailangan mag-imbento? Ang ating bansa ay matagal nang ginambala ng impeachment na ito. At ngayong gabi, inaanyayaan ko kayong talikuran ang naging sentro ng paglabas na ito nitong nakaraang 5 buwan upang buuin ang hiblang nagkawatak-watak at ibaling muli ang ating pansin sa lahat ng mga pagsubok at pangako ng Pilipinas sa susunod na siglo. Ihinto na po natin ang politika ng personal na paninira. Supilin na po natin ang laso na dulot ng labis na kampi-kampihan, labis na pagkakawatak-watak at hindi mapaggilang poot at galit. Hindi po ito ang nararapat para sa ating bayan. Hindi po ito ang buot ng bansang Pilipinas. Panahon na upang isulong ang ating buhay bilang isang bansa. Tayong lahat ay may mga mahalagang tungkuling dapat tugunan. Tunay na mga pagkakataong kailangang samantalahing maabot. Totoong mga suliraning kailangan lutasin at tunay na mga usaping dapat harapin. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa ilang senador, sina Senador Joker Arroyo, Senadora Miriam Defensor Santiago at Senador Bongbong Marcos na may matatag na kaloobang nanindigan sa kabila ng matinding puwersa upang ipaglaban ang kasarian ng hudikatura at ang aking mga karapatan na malinaw na nakasaad sa ating saligang batas. Nagpapasalamat din po ako sa mga napakarami nating mga kababayan na nagparating ng kanilang pakikisa sa amin sa kataas-taasang hukuman sa akin at sa aking pamilya. Kasabay nito, ako po ay humihingi ng paumanhin sa aking may bahay, mga anak at apo. Sapagkat sa aking pagtatanggol sa kasarinlan ng hudikatura ay nailagay ko sila sa kalbaryong hindi naman sila kailangang maranasan. Pati na rin po sa mga tumulong at sumuporta sa akin, humihingi rin po ako sa inyo ng paumanhin sapagkat hindi naging sapat ang aking kakayahan upang magtagumpay sa hangarin nating pairalin ang katotohanan. Kung ito po ang ikabubuti ng ating bayan, tinatanggap ko na po ang kalbaryong aming pinagdaanan. Dahil sa simula't sapul naman, ay handa na akong mag-alay ng sariling buhay para sa bayan. Kung kaya, ipinauubaya ko na po sa ating poong may kapal at sa taong bayan na higit na makapangyarihan sa ating demokrasya, ang ating kinabukasan at ang kinabukasan ng ating hudikatura. Maraming salamat po. The Medical City, Pasig City, ika-29 ng Mayo, taong 2012, 2012. Nakapirma, Renato C. Corona. Sa kabilang dako, may inalabas namang pahayag ang Malacanang. Kani-kanina lang, pakinggan po natin. Good evening, ladies and gentlemen. Allow me to read to you the statement of the Office of the Presidential Spokesperson on the conviction of Renato Corona. This afternoon, 20 senators voted to convict Mr. Renato C. Corona on Article 2 of the Articles of Impeachment. Our democratic institutions have been strengthened and have been proven to work.
Mr. Corona is merely the public face of the things that ail our judicial system. Let us never forget that those who come to court, be they rich or poor, must do so in the expectation of receiving impartial justice from those who uphold both the spirit and the letter of the law. The verdict of the Senate is a step forward in terms of restoring public confidence in our courts and trust in the members of our judiciary. Thank you. That will be the end of the statement. Good evening, ladies and gentlemen. Walang patid na nagrosaryo ang mga empleyado ng Korte Suprema habang hinihintay ang hatol sa punong maestrado. Bagamat lubos na nadismaya, tanggap naman daw nila ang hatol ng impeachment court. Handa rin daw sila makipagtulungan sa susunod na Chief Justice. Mula sa Maynila, nakatutok live si Steve Dailisan. Steve. Mel, tahimik na nga ngayon dito sa Korte Suprema dahil nagsipag-uwian na yung karamihan sa mga empleyado pero umaalingongo pa rin magpahanggang ngayon yung samot-saring sentimiento kabilang na dyan yung pagkadismaya, galit at syempre yung kanilang lungkot. Karamihan kasi sa mga empleyado, Mel, ay umasa na hanggang sa huli mapapawalang sala si Chief Justice Renato Corona pero nabigo sila. Maagang sinimula ng mga empleyado ang pagrorosaryo, umaasang diringgin ang panalangin mapapawalang sala ang punong maestrado. Kabado raw ang karamihan sa kanila, lalo't ang yugtong ito ang husga sa kasaysayan ng hudikatura. Bago pa mag-alasos ng hapon, ipinwesto na ang projector screen sa lobby. Unti-unting napuno ng mga nakapulang taga-suporta ni Corona. Nang magsimulang magsalita ang mga senador, tahimik na nakinig. Napapalakpak sa talumpati ni Senator Joker Arroyo. When soon we shall stand before the Lord, I hope to you. Thank you. Lalo na silang hindi nagkamayaw nung si Senador Miriam Defensor Santiago na ang sumalang. Open or you not walk crime. Why the Philippines always run as one of the most corrupt countries in the whole world? Papakalinis kayo? Papakalinis ko lang. At napabu naman nung si Senador Franklin Drillo na ang nagsalita. Noong 14 na boto na ang pabor sa conviction, isa-isa nang nagsialisan, Mel, yung mga empleyado. Baka sa mukha yung lungkot, yung iba nga ay maluha-luha pa. Since the beginning of the impeachment, we have supported him so much. But hanggang doon na lang yun, wala kami magagawa. I wish him well. Disappointed, sir, with the result? Angry. Come on, disappointed is an understatement. Ang conviction na boto, Mel, inaasahan na raw nila sa kalagitnaan ng botohan kanina pero sana pinairal daw yung pagiging patas at hindi yung mga ambisyon sa politika. Meron kaming hinanakit doon sa mga ibang senator judges. Alam naman natin na binanatan na kami sa budget eh. No, nung pa kami they're trying to demonize yung buong ahensya, buong judikatura. Sana naman nakuha na nila yung gusto nila and then move on. Let's continue. So, Limel, ay wala naman daw silang magagawa kundi tanggapin ang desisyon. Handa rin daw silang makipagtulungan sa susunod na uupong punong maestrado. Pero sana raw ay di na muling danasin ng iba pang maestradong di kaalyado ng Administrasyong Aquino ang gaya ng sinapit ni Corona. Huwag na sanang hanapan pa ng kasamaan ng judiciary. Balik sana yung nakikita namin na dapat igawad sa amin as public servant. Sa mga Mel, kahit sino raw sa mga naiwang 14 na Associate Justices ng Supreme Court ay suportado ng mga empleyado para maupong Chief Justice, wag lamang daw manggagaling sa labas. Kanina, Mel, pinanhik natin yung tanggapan ni Chief Justice Corona pero nakasara na ito. Ayaw na rin munang magpaunlak ng panayam nung ilan sa mga naiwang empleyado. Hawak natin ngayon, Mel, itong i-final na supplemental petition naman. 506, ito i-final ni Attorney Oliver Lozano at kinakatawan niya nga yung Lawyers League for a Better Philippines. Ang nilalaman nitong supplemental petition na ito, Mel, ay hinihiling na tuluyang ipabasura yung buong proseso ng isinagawang impeachment complaint. Ang sinasabi dito, ang decision daw ay tainted with grave abuse of discretion amounting to lack of excess of jurisdiction, violation of due process, and mistrial. Itong supplemental petition na ito ay gaya ng nabanggit ko, 506 na i-final. So antabayan na natin yung
maging aksyon ng Korte Suprema bukas, Mel. Steve, yung mga ibang justices ng Korte Suprema, anong ginagawa nila habang naghahatol sa Senado kanina, Steve? Di gaya kahapon, Mel, dalawa sa mga Associate Justices yung ating nakapanayam, si Justice Martin Villarama at si Associate Justice Roberto Abad. Pero ngayong maghapong ito, hindi natin namataan ang isa sa kanila. Pero kahapon nga ay nagpahayag na rin ng pagsuporta itong si Justice Villarama dito nga sa kay Chief Justice Corona at sinabi niya na naging mabuti naman itong leader ng Korte Suprema. Gayunman, nabanggit na rin nila kahapon na kung ano man daw magiging desisyon ng impeachment court ay kanila itong gagalangin at kikilalanin, Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan. Ginawang mga grupo na kontra kay Chief Justice Renato Corona ay labis ang tuwa ng ibaba ng impeachment court ang kanilang hatol na guilty. Mula sa lungsod ng Pasay, nakatutukla, MC Susan Enriquez. Susan. Mike, nagbunyi ang mga anti-corona group na nagrally dito sa harap ng Film Center of the Philippines sa guilty verdict na ibinaba ng impeachment court. Tuwang-tuwa ang grupong ito na anti-corona nang ibaba ng impeachment court ang hatol na guilty laban kay Chief Justice Renato Corona. Masaya kami na convict si Justice Corona dahil sa nalalaman namin ang mga anomalya ginawa niya, kawawa ang mamamayan. 5 buwan nating hintay at pumabor sa mamamayan yung hatol guilty kay CJ Corona. Hindi mo na ibababa ang hatol, ang lalaking ito halos mapao sa kasisigaw sa tuwing matatapos sa pagpapaliwanag ang mga senator judge sa kanilang boto. Kasama ito po ang mga senador na bumoto for conviction. 13 pa. 13 na po ang bumoto na conviction. Lalo pang tumindi ang sigaw ng grupo ng selyuhan ni Senador Judge Bong Revilla ang boto na magko-convict sa punong mahistrado. Si Revilla ang ika-16 na senador na bumotong guilty. Sa gitna ng matinding sikat ng araw, hindi nilisan ng mga realista mula sa grupong Akbayan ang kanilang hanay. Ang mga placard na dala nila, malinaw ang mensahe, Convict Corona. Naging madali ang trabaho ng mga pulis dahil walang nagpumilit na makapasok sa compound ng Senado. Kaya ang mga pulis nakapanood at nakapakinig din sa paghahatol kay Corona. Naging peaceful naman sila, so they're cooperative, so we are also cooperative. Mag-alas 6 ng gabi ng mapayapang lisanin ng mga anti-corona group ang harap ng Film Center of the Philippines at ang mga pulis naman ay nagbawas na rin ng kanilang mga puwersa. Nag-iwan na lamang ng sapat na bilang nila dito para tiyakin na ang lahat ng nasa gusali ng Senado ay makakaalis at magiging mapayapa ang paligid hanggang sa mga oras na ito. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez.